mga kaibigan, tunghayan po natin ang ika-5 kabanata ng ngayong nandito ka. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video. Paki-click din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Tumikhim si Rika sa kapilit na iniba ang usapan. Bakit kayo naghiwalay ni Amara? Iyon ang unang tanong na pumasok sa isipan niya. Amara and I lasted for almost a year. It was my fault kung bakit kami nagkahiwalay. Nawalan ako ng time sa kanya dahil sa trabaho ko dito sa farm. Kahit may naririnig akong balita na may kasama siyang ibang lalaki, ay hindi ko pinapatulan. Hindi ko alam kung bakit tumagal ang relasyon namin ng ganong katagal, kahit madami kaming hindi pagkakaunawaan. Sagot ni Angelo na parang tinatamad ng pag-usapan ng bagay na yon. Siguro dahil mahal mo talaga siya at pinagkakatiwalaan mo, sabi ng dalaga. I don't think so. I don't trust her. Not really. Just like the way I don't trust my brother. Wika ng binata. Wala kang tiwala sa kapatid mo? Bakit? Nagtatakang tanong niya. Ako ang mag-isang nagpatakbo ng farm na to, pamula nang makatapos ako ng kolehiyo. Mahal ng ama ko ito. At nung mawala siya, ay ako ang pumalit sa kanya, kaya ayokong pabayaan na lamang ito. Si Jericho, wala siyang hilig dito. Hindi ko naman siya masisisi. Car racing ang naging buhay niya. Ang gusto ko lang sa kanya ay tumino at ayusin ang buhay niya. Pero palagi siyang nagbibigay ng problema at nagpapasama ng loob ni Mama. Hindi na itago ni Angelo ang tinatagong galit sa kapatid. Car racing? Tama, yun ang malimit banggitin sa kanya ni Jericho pag magkasama sila noong sila pa. Ni hindi nito na ikwento ang pamilya nito, kaya wala siyang alam kina Angelo at Doña Olivia. Siguro dahil hindi ito clue sa kapatid nito, sabi sa sarili ng dalaga. Sa Manila na nakilala ni Rika si Jericho, at dahil sa lalaki, kaya mas matagal siyang nanatili sa syudad. Wala din naman talaga siyang hilig sa hasyenda, pamula nung bata pa siya. Hindi rin niya kilala ang mga nakakasalumuhan ng ama niya sa negosyo o nakakapartner nito sa business. At kahit alam ni Rika na nagmamay-ari si Jericho ng farm, ay hindi niya naisipang bumisita doon. Ngumiti si Angelo. Pwede bang wag na natin pag-usapan ng mga bagay na hindi naman mahalaga? May mas madami pa akong dapat isipin, ang manggahan. Wika ng lalaki. Hindi napigilan ni Rika na hindi titigan ang mukha ng binata. Mas gwapo pala ang lalaking ito kapag nakangiti, bulong niya sa sarili. Ipakita ko muna sa iyo ang buong manggahan bago kita dalhin kay Aling Wana. Marunong ka bang magluto? Tanong ng binata. Oo naman. Tinuruan ako ng mami ko ng mga specialty niya. Napatigil ang dalaga nang maalala ang mga magulang niya. Okay ka lang ba? Anong nangyari sa kanila? Tanong ng binata. Hindi na malaya ng dalaga nang alalahan ang nakaraan. Namatay ang magulang niya sa isang car accident. I was only 22, and that was the worst day of my life. Hindi napigilang alalahanin ang hirap na pinagdaanan. Si Tyrone, ang kuya niya, hindi niya tunay na kapatid, pero legally adopted ito ng kanyang magulang pamula noong 10 taong gulang pa lang ito. Ito ang nagsabi sa kanya ng nangyaring aksidente sa mga magulang niya. Dahil malaki ang tiwala niya sa kapatid niya, kahit ang hasyenda niya ay dito niya muna pinamahala, habang hindi pa niya kaya na patakbuhin ito ng mag-isa. Kahit tutol ang abogado nila sa desisyon niya. Iha, ikaw lang ang dapat magmana ng hasyenda na ito, dahil ipinangako ng ama mo sa lolo mo na ipamamana niya ang buong lupain na ito sa kadugo nila. Wika ng abogado. Pero buo ang desisyon niya na ipamahala muna ito sa kuya niya, dahil malaki ang tiwala niya dito at alam niyang aalagaan nito ang hasyenda. Wala nang nagawa ang abogado. Thank you kuya. Hindi ko alam ang mangyayari sa akin kung wala ka.
Buong puso niyang pasasalamat sa kapatid. Lagi na lang itong nasa tabi niya kapag may problema siya. Ito ang tagapagtanggol niya kahit noong bata pa siya. It's okay. Alam mo naman na hindi kita pababayaan. Pero may aasikasuhin akong importanteng bagay. Kaya papupuntahin ko muna dito si Tita Doreen. Sabi ng lalaki. Bakit siya pa kuya? Si Tita Doreen ang pinakaayaw niyang tiyahin sa side ng mami niya. Pero dahil sa desisyon ng kuya niya, ay wala siyang nagawa. Ilang linggo ang lumipas, wala pa siyang ginawa kundi ang magkulong sa kwarto niya. Isang gabi, ay naisipan niyang lumabas. Nagulat si Rika nang mapansin niyang may kausap na lalaki ang Tita Doreen niya. Sigurado ka bang malinis yung nagawa ni Tyrone ang inuutos ko? Tanong ng babae. Siguradong sigurado po, boss. Kahit pa imbestigahan ng pulis, ay hindi nila malalaman na tinanggalan ng preno ang sasakyan nila. Kawawang mag-asawa. Katatapos lang mag-enjoy sa Tagaytay, pero walang kaalam-alam na balak ng tapusin ang ampon. Wika pa ng lalaki. Narinig din ni Rika ang pagtawa ng tiyahin. Dapat lang sa kanila yun, mawala na sa mundo. Sabi pa ng babae, at pinaalis na ang tauhan. Gulat at galit ang naramdaman ni Rika ng mga oras na yun. Pinatay ng mga taong malapit sa pamilya nila ang kanyang magulang. Ang tao na pinagkakatiwalaan niya ng sobra. Ang kuya niya mismo ang pumatay sa mga ito. Napaiyak na nilapitan niya ang tiyahin. Walang yaka, ang kapal ng mukha mo. Paano mo nagawa lahat ng yun? Lalo na kay mami. Iyak na sabi ng dalaga. It's good na alam mo na ang lahat. Wala na kaming dapat itago sa iyo ni Tyrone. Wika pa nito. Bahagya itong lumapit sa kanya. Nasa mata ang puot na hindi niya alam ang dahilan. Tutal, hindi ka na namin kailangan dahil nakuha ko na ang kailangan ko sa iyo. Dapat siguro ay sumunod ka na sa mga magulang mo. Nang iinsultong sabi nito. Kumunot ang noo ng dalaga. Anong ibig sabihin nito? Na nakuha na nito ang gusto nito. Nalilitong tanong niya sa sarili. Hindi mo alam? Pinalitan ni Tyrone ang papel na pinirmahan mo. Ako na ang nagmamay-ari ng hasyenda. Wika pa nito. Ganoon na lamang ang gulat ng dalaga. Dala ng galit ay hindi niya naiwasan na sampalin ito. At higit pa roon ang gusto niyang gawin dito. Nang akmang sasampalin rin siya nito, ay may pumigil sa kamay ng tiyahin. I told you not to hurt her. Narinig niyang galit na sabi ni Tyrone. Hinila siya nito palayo mula sa tiyahin. Are you okay? Tanong ng kapatid. Ano ba ang... Hindi na nito natapos ang sasabihin nang sampalin niya ito. Ang kapal ng mukha mo? Bakit kuya? Bakit mo nagawang patayin ang mga magulang natin? Minahal ka ni Papa na parang isang tunay na anak. Bakit nagawa mo to sa kanila? Iyak na sabi ng dalaga. Kahit kailan, hindi ako tinuring na anak ni Papa, Rika. Akala ko ay matatanggap niya ako balang araw. Pero lalong lumala nang nalaman niya na may gusto akong makuha na hindi niya kayang ibigay. Sabi ni Tyrone. Kaya ba nagawa mong alisin ang preno dahil sa bagay na hindi na ibigay ni Papa? Ano pa ang gusto mo, Tyrone? Sisiguraduhin ko na mababayad kayong dalawa ni Tita Doreen. Galit na sabi ng dalaga. Nakuha mo na ang hasyenda sa akin. Pakawalan mo na ako. Hindi, Rika. Dito ka lamang sa tabi ko. Sabi ng lalaki. Tell me, hindi pa ba sapat ang mga ninakaw niyo sa akin? What else do you want? Ikaw ang gusto ko. Gulat na napatingin si Rika sa kapatid. Hindi siya makapaniwala sa salitang binigkas ng lalaki. Hindi mo ba napapansin kung bakit hindi kita magawang pabayaan? Dahil mahal kita matagal na. Higit pa sa isang kapatid. Sabi ng lalaki. Kung mahal mo ako, hindi mo papatayin ang mga taong mahal ko at mahalaga sa akin. Iyak na sabi ng dalaga. Maniwala ka sa akin. Si Doreen ang nagplano ng lahat. Hindi kita kayang saktan. Pinagkatiwalaan kita, Tyrone. Pinagmamalaki kita sa lahat bilang kuya ko. Kahit
Kahit kailan, hindi ko naisip na gagawin mo ang lahat ng to. Sinira mo ang buhay ko. Iyak na sabi ng dalaga. Nagulat si Rika nang may dumantay sa balikat niya. Ayos ka lang ba? Napalingon siya nang marinig ang boses ni Angelo. Tumango siya at pilit na ngumiti. Pilit niyang kinakalimutan ang mga alaala ng bangungot sa kanyang buhay. At dito na po nagtatapos ang 5 kabanata na ngayon nandito ka. Sana ay samahan niyo po akong muli na alamin ang kanilang kwento. Maraming salamat po.